Kilat News Updates. Mga balita ngayon, 3 kasapi ng BIFF at Dawla Islamiyya sumuko sa Marines sa Maguindanao del Norte. Taxi driver natagpo ang patay sa kanyang taxi sa Lapu-Lapu City. 1.3 million pesos na halaga ng hindi rehistradong mantika na samsam sa Santiago City. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, 2 kasapi ng BIFF Carialan Faction at isang miyembro ng Dawla Islamiyya Hassan Group ang sumuko sa Marine Battalion Landing Team 2 kamakailan. Bitbit ng 3 sa kanilang pagsuko ang 2 60mm mortar at isang RPG. Nagdesisyon silang sumuko bunsod ng takot sa mas pinaigting na operasyon ng militar at pag-uudyok na rin ng kanilang mga pamilya. Napag-alaman din ng militar na bagamat nakabase sa Maguindanao del Sur ang operasyon ng mga teroristang grupo, ilan umano sa mga kasapi ng DI Hassan Group ang nagtatago sa Barira, Maguindanao del Norte. Kasabay ng kanilang pagbabalik loob, nakatanggap sila ng tulong pinansyal at grocery package mula sa MBLT2 at iba pang stakeholders. Patay na ng matagpuan ng isang taxi driver sa kanya mismong sasakyan kahapon ng umaga sa sitio Caisco, Barangay Mactan, Lapu-Lapu City. Kinilala ang biktima na si Johnny Burdas, 48 anyos at residente ng Barangay Bangkal ng nasabing lugar. Ayon sa investigasyon, alas 2 ng madaling araw nang makarinig ang ilang residente sa lugar ng 3 malalakas na putok ng baril. Ngunit nadiskubre na lamang ang bangkay ng biktima mag-alas 6 ng umaga. Saad pa ng mga pulis, posibleng robbery ang motibo sa krimen dahil nawawala na ang cellphone at wallet ng biktima. Pinag-aaralan na ngayon ng mga otoridad ang mga CCTV footage na malapit sa pinangyarihang lugar upang matukoy kung sino ang nasa likod ng krimen. Nasabat ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang 1.3 million pesos na halaga ng hindi rehistradong mantika mula sa mag-inang Indian National sa Barangay Patul, Santiago City, Isabela. Ayon sa CIDG, nadiskubre nila ang 279 na container ng mantika na walang Food and Drug Administration o FDA registration at license to operate. Nalabag sa Republic Act No. 9711 o ang Food and Drug Administration Act of 2009, partikular sa Section 20 na nagbabawal sa pag-iimbak, pagbebenta o distribusyon ng mga produktong walang rehistro. Mahaharap ang 2 banyaga sa kasong paglabag sa Article 92 ng Consumer Act of the Philippines o RA 7394 dahil sa pagbebenta ng hindi ligtas at hindi rehistradong produkto na maaaring makapinsala sa kalusugan ng mamimili. Patuloy ang investigasyon upang matukoy kung may iba pang sangkot at upang maprotektahan ang kaligtasan ng publiko. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renza Lenon, nag-uula. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.